Hello po, kamusta po? Meron po tayong update dun sa ating kababayan na na-hold yung sa iPhone sa isa niyang cellphone na padala. So, nagsalita na po siya. Kung hindi niyo po alam, siya po yung na-hold nito lang. Na-hold siya and hiningan siya ng resibo dahil mahal daw yung gadget na kanyang dala-dala. Nasa 100,000 yata pataas. Ganun daw. And so yun, nagsalita na siya. And yun nga, kinausap pa po pala siya ni Sir Arnel Ignacio. So siguro okay na lahat, naayos na nila yung problema doon. Pero panoodin na po natin yung kanyang mga sinabi. Okay? Sabi po nung isang babae doon, sabi niya, iPhone worth 100,000 yan. Yun po ang narinig kong sinabi ng isang babae, worth 100,000 yan. Tapos, ay sabi ko po, hindi po iPhone 12 lang po yan. Tapos po sabi ko, second hand lang po yan. Tapos, di inihingi po na lang yung resibo. Tapos, di sabi ko, ako po, ano lang po yan, in-order ko lang po yan online sa Dubai, dun sa may Noon. Dun po sa may, ano ko yan, kasi po ireregalo niya po dun sa may anak niya magbe-birthday po ng 18 years old. Tapos yung Oppo naman po, sabi ko, sa tita ko po yan, ibibigay niya po sa tatay niya, dun sa lolo niya. Tapos inaano po nila yung, parang may tinitingnan po silang inaano po nila yung presyo. Tapos sabi ko po, dun sa Oppo, binidyo ko po yung mga phone. Yung ang sinasabi ko po sa inyo na, hindi ko po intention na ibidyo ko po yung nangyari. Hindi ko po intention yon. Kaya po ako nagbibidyo, kaya nga po putol po yung katawan nila yung mga paalang nila Kasi po, ang binibidyo ko po nung time na yon, yung mga phone na pinadala sa akin. Ibibidyo ko po kasi po, isisend ko po dun sa mga nagpadala para alam po nila na kung kukunin po nila yung phone na yon, na kinuha po sa custom at hindi ko po, baka isipin po nila, sinasabi-sabi ko lang na kinuha sa custom, tapos inuwi ko lang yung phone. Kaya po ako nagbidyo, na sabi ko, oh Pearl, sabi ko, eto yung ano mo, sinasabat dito. Tapos sabi po nung babae, hindi namin sinasabat. Sabi ko, ano po yun kung hindi nyo, ano pong ibig sabihin nito? Ino-hold lang namin. Yun po ang sabi niya. Tapos, ipapaliwanag ko rin po pala, dun sa may video, meron pong mga babae na ando doon sa may na nahagip dun sa may video ko. Yung luggage pong yun, sa kanila po yun, hindi po yun akin. Yung mga phone po na dala-dala ko, nakalagay po yun sa may backpack ko sa hand carry. Kasi po, ang mga phones, yung mga gadgets, hindi po yan pwedeng i-check-in. Kasi po, may mga battery po yan. Once na may mga battery po, hindi nyo po pwedeng ilagay sa check-in yan. Bawal po yan. Sa Dubai pa lang po, kung saan po kayo manggagaling na bansa, sasabihin nila sa'yo kung ano yung mga bawal ilagay sa check-in at ang mga bawal na ilagay sa may hand carry. So, yung mga phone yun, hindi po yun nakalagay sa check-in luggage ko. Nakalagay po yun sa may hand carry ko na nai-scan po nila. Nai-scan nila. At ano po, yung mga phone na yun, na nandito lang po sa bag ko. Kaya, meron po kasi ako nakikita sa mga comment na ang sabi po, ang napaka-ignorante naman nito na bakit hindi na lang nilagay sa luggage, ganyan-ganyan. Kasi po, hindi po talaga allow na ilagay po sa luggage po sa i-check-in nyo yung mga, may mga battery po. Kasi po, parang, po yan, delikado po yan. Pag chinek-in po yan, kaya dapat po yan nasa hand carry. Yun po ang lilinawin ko po sa mga nagsasabi po na, bakit hindi ko po daw nilagay yun sa may check-in. So, kaya po naka-backpack po yun. Naka-backpack po sa akin. So, andun na po tayo. Ngayon po, yung nagip po sa camera, mini-message din po ako. Marami daw pong nagme-message sa kanya na akala po nila na taga-custom din po siya. Nag-message po siya sa akin. Sabi po niya na sila po daw, nung time na yon, nagmulta po sila. Pinagbayad po daw sila ng 10,000. Pero ako po, hindi po talaga ako, kasi alam ko po na hindi po ako mali nung time na yon. Kaya po talaga inano po yung para hindi nila kuhanin yung phone. Sa marami po kasi nagtatanong sa akin na mga message, pero hindi ko po kasi kayo ma-replyan. Hindi ko po kayo ma-replyan isa-isa kasi po ang dami po talaga. Tapos napupunta po sila sa may message request, sa may spam ko. Sa mga nagtatanong po, yung mga cellphone pong yun, hindi po nila nakuha sa akin. Kasi po, nagmatigas po talaga ako.
Nung ano po, hindi ko po sila binibidyo. Yung binibidyo ko po talaga, yung mga phone para isend ko po dun sa mga nagpadala na kung sakaling hindi ko po mailabas yung phone na pinadala nila at least po alam nila. Tapos, narinig ko po yung lalaki na sinasabi ko po sa inyo na from silita na ako. Narinig ko po siya, sabi niya po dun sa isang nagbibidyo si ma'am. Sabi niya pong ganon, nagbibidyo. Tapos sabi po nung lalaki, ma'am, bawal po ang mag-video, sabi niya. Kaya po sinabi ko, naka-live ako. Pero ang totoo po nun, hindi po ako naka-live. Yung mga bidyong in-upload ko po yon, sinend ko po yun dun sa may nagpadala sa akin. Pero wala po akong intensyon na mag-video. Wala po akong intensyon talaga mag-video. Tapos po, ang narinig ko po, nagbubulungan po sila. Tapos ang sabi po nung isang sa kanila, ano ang gagawin natin dito? Tapos ang narinig ko, ang sabi nung isa, yung anuin mo na lang sa supervisor. Parang ganun po yung narinig ko eh. Tapos nakita po nila na hindi po ako magpapatinag kasi po high blood ako. Eh nung time pong yon, wala pa po akong tulog. Hindi pa po ako nakatulog sa eroplano. Eh nagme-maintenance po ako ng gamot sa hypertension. Kaya po nung andun po talaga ako, talaga pong yung parang siyempre, ka po sa biyahe, di ba? Tapos para po ako talagang, tapos kukunin nila yung hindi naman nila pinaghirapan. Kaya po, nakita po talaga nila, hindi po talaga ako kasi nakifeel ko po na kung magiging mahina po ako noon, baka pagbayaran nila ako or maiwan po sa kanila yung phone na yun. Hindi ko po talaga hinayaan, kasi po, marami pong nagme-message sa akin na sabi po nila, nangyari po yan. Nangyari daw po sa kanila yan. Pero ako, hindi po talaga ako, pinakita ko po talaga sa kanila na ipaglalaban ko yun. Ipaglalaban ko yung kasi po, nagbibiyahe, ilang beses na po ako nagbiyahe, ngayon lang po nangyari sa akin yan. Tapos isasabihin nilang, bawal daw magpadala. Kailan pa kaya naging bawal yung magpadala? Doon po sa mga nagsasabi na, ginawa ko lang daw po ko lang po yung video na yun para gusto ko sumikat. Paano gustong sumikat? Hindi ko naman po intensyon na mag-video. Yung video pong yun po yung sinesend ko pong video dun sa mga nagpadala sa akin. Yun po ang katotohanan. At saka po dun sa mga nagtatanong, hindi po nila nakuha yung phone ko. Tapos nung wala na po silang makitang siguro, kasi sabi ko po yung Oppo, nasa 400 lang yun kasi sinend po ni tita ko yung resibo nung time na yun. Nung sinend ko po sa kanya yung video na ayaw po nilang, na hinarang po nila yung mga phone nila. Sinend po sa akin kaagad yung sabi ko nasa 400 dirham po yan. Tapos yung isang babae nagpo-compute na po siya. 400 dirham. Sabi ko, 400 dirhams, wala pa pong 10,000 yan. Tapos yung iPhone 12 po, sabi ko, ano po yan? Second hand po yan, sa akin po yan. Kaya po ako pala nakaalis doon, ito po ang sinabi ko. Sabi ko po, na yung iPhone 12 na yon sa akin, ako ang bumili. Kasi po, pinakita ko po na binili ko po yun online sa may noon. Kaya po, wala na po silang maano sa akin eh. Wala na po silang siguro po, ito lang po ang yung parang nararamdaman ko nung time na yon. Parang akala po siguro nila kasi mag-isa ako kung na isasabihin nila na 10,000 lang yung tapos yung dala-dala kong iPhone 12. Akala po siguro nila 100,000 yon. Siguro yung magbigay ka na lang para makuha mo yung pinadala sa iyo. Hindi po, pinaglaban ko. Sabi ko po sa isip ko, kahit dito nyo pa ako patulugin, hindi ako lalabas dito hanggat hindi ko dala-dala yung mga Kasi alam ko po, yung cellphone na yun, inutang lang po sa akin nung kaibigan ko para po may pangregalo po sa anak niya kasi mag-18 siya. Tapos kung kukunin po nila, kaya po talaga yung pinaglaban ko po. Hindi po ako nagbayad. Pinaglaban ko po talaga. Wala nga po akong dinala sa sarili ko eh. Yun lang po ang dala-dala ko, napasalubong yung padala nila. Para sa akin po, wala po akong dala-dala para sa mga pamilya ko. Yung mga chocolate lang po. Kasi po alam ko po talaga na mahigpit po. Kaya dinala ko na lang po talaga yung padala po ng mga kaibigan ko. Tapos kung kukunin pa nila, yun po ang totoong nangyari. Minatigas ko po talaga
para po hindi nila kuhanin yung cellphone. Tapos po, nung wala na silang masita sa akin, nagpapaliwanag yung babae, hindi lang nagkaintindihan, ganyan-ganyan. Nag-ano na lang po ako, hindi na po ako umalis na lang po ako ng mabilisan. Kasi po baka kung ano-ano pa yung gawin nila. Tapos po pala dun sa may video, nung sabi po nung lalaki na bawal po ang mag-video. Ang sabi niya sa akin, sabi ko po naka-live ako. Kunwari ko lang po 'yon para matakot sila at hindi nila ako takutin na kunin yung phone. Sabi ko lang po 'yon, pero hindi po talaga ako naka-live. Tapos po nung pagkaalis kong ganon, nagpapaliwanag pa po yung isang babae na sabi niya, hindi lang nagkakaintindihan, ganyan-ganyan po ang ano niya. Yun po ang katotohanan sa nangyari. So yun nga, ang mga comment ko dito is, okay rin yung ginawa ni Kabayan na naglaban niya yung kanyang karapatan. And buti na lang, alam niya yung mga ganun, di ba? And tama yung ginawa niya. And ang mga comment ko lang is, sinabi ko nga kahapon na hindi naman natin masasabi na pambenta to para harangin nila na excessive amount or for commercial use. So yun, anong masasabi nyo sa sinabi ng ating kababayan? At siya ngayon nagsalita na tungkol sa issue na yun. And pa-comment down below. And o nga pala, kung di ka pa napag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod pang update about sa mga OFW. At palike na rin ang video kung nagustuhan mo. And Mr. JCI nga po pala. And yun, thank you.